and humbly masasabi mo na wala kang inargabyadong tao at wala kang ginawa sa mundong ito, kundi ang mahalin siya ng buo. Yun ang alipin ng Panginoon. On the other hand, pwede rin tayong maging alipin ng demonyo kahit hindi natin batid. In fact, baka marami sa atin ngayon ang alipin na hindi pa lang natin batid talaga. Paanong mangyayari ito? Ganito. Sino bang tao, sino ba sa atin ang matino na papayag na masira ang buhay natin? At masira din ang buhay ng iba, lalong-lalo na ng mga taong sa atin ay mahalaga. Wala naman, di ba? Wala. Kung meron man, hindi matino yan. Alipin na ng demonyo kasalanan niya. Hindi niya alam ang kanyang ginagawa pag ganyan. Pero ang taong matino, hindi siya gagawa ng isang bagay na ikasisira niya, lalong-lalo na ng mga tao sa paligid niya at ng pamilya niya. Kaya't ang mga taong alipin ng kasalanan, hindi niya batid na sinisira na niya ang sarili niya. Ang buhay ng iba, ang buhay ng mga tao sa kanya ay mahalaga. Ang relasyon niya sa Diyos, lalong-lalo na. Sila itong naisipin at sasabihin pa rin sa kanilang sarili, hindi kasalanan nito. Marami nang gumagawa nito. Okay pa rin naman, di pa rin naman nahuhuli. Di naman ako ganun kasama. Paminsan-minsan lang ito. Babawi na lang uli ako. Kanino ba po pwede manggaling ang lahat ng mga palusot na yan kundi sa demonyo lang? Sa demonyo lang na nagsabi kay Eva, something like, "Tingnan mo na. Di naman big deal yan. Lahat naman po pwedeng kanin. Ano ba naman yan? Mabuti naman ang Diyos. Mabait naman siya. Mapapatawad ka niya." O, di ba? Nalang kinain ay nagsisi na. Naramdaman na niloko talaga siya ng demonyo.